Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Kapatid laban sa kapatid, sino ang magtatagumpay makamit ang pag-ibig ng dalaga? Sino nga ba ang tunay na nagmamahal? Ang tiwaling binata o ang mapang-asar na binata? Atin pong muling tunghayan ang isa pang istoryang pinamagatang Paubaya. Ang sabi ng tauhan ni Garrett na nakausap ni Anne at nagpatuloy sa kanya sa loob ng mansyon ay may pinuntahan daw ang lalaki. Itinanong din nito kung ano ang kailangan niya sa amo nito. Sinabi niya lamang na mahalaga iyon at kung maaari ay hintayin niya ang amo nito. Hinagod muna siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago ito nagpasya. Sinamahan siya nito hanggang sa loob ng isang kwartong agad niyang nahinuhang opisina ng amo nito. Nasa ibabang bahagi ito ng mansyon, malapit sa sala. "Maupo ka lang dyan," utos nito sa kanya. Nasa mga mata nito ang piping mensaheng huwag siyang magtatangkang pakialaman ang mga nakikita ng kanyang mga mata. Nainis siya sa kahambugan nitong tila sinong Pilato porque nagtatrabaho ito sa mayamang aranda. Tila kung sinong umastang may nakasukbit pang baril sa bayawang nito. Kilala niya ang lalaki. Anak ito ng isa nilang kapitbahay na namamasukang bodyguard ni Garrett. Matangkad ito at malaki ang pangangatawan. Hindi niya naiwasang igala ang mga mata sa kabuuan ng malaking opisina. Nakaupo siya sa harap ng makintab na mesa. May magandang upuan sa likod niyon. Maraming folders ang nasa ibabaw ng isang mesang mahaba at saka mayroon ding computer. Sa pagkakaalam niya ay mayroong sekretarya si Garrett. Ngunit nasaan iyon? Napatingin siya sa malaking orasang nasa dingding. Pasado 9:00 pa lamang naman. Baka parating na ang sekretarya. Minsan niyang nang nakita ang babae. Kasama ni Garrett sa plaza noong magkaroon ng malaking topada roon. Dinayo pa iyon ni Mayor. Sa isang sulok naman ay naroroon ang isang all-glass cabinet na naglalaman ng iba't ibang klase ng patalim. Wari ay koleksyon iyon ni Garrett. Hindi nakatiis, lumapit siya upang usyusohin ang nasa ibabaw ng chest drawer. Photo frames ang mga iyon. Iniisa-isa niyang tingnan ang mga iyon pero pawang mga larawan ni Garrett ang naroroon. Kahit saan siya tumingin ay may nakikita siyang larawan nito. Ni wala man lang naligaw na larawan ng kapatid nito. Wala tuloy siyang ideya kung ano na ang itsura ni Joshua ngayon. Anong oras kaya darating si Kuya Garrett? Anang swabing tinig sa likuran niya. Saglit siyang lumingon at isang gwapong nilalang ang nakapasok sa opisina nang hindi niya namamalayan. Gayon na lamang ang paninigas ng kalamnan niya dahil walang anumang naupo ito sa swivel chair. Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya ang kilos nito. Bumuntong hiningang iginala nito ang paningin sa kabuuan ng opisina. Hindi niya tuloy alam ang gagawin. Hawak pa rin niya ang photo frame ni Garrett. "Matagal ka na ba rito?" Patuloy na tanong sa kanya ng lalaki. Tila pamilyar sa kanya ang tinig nito at tinawag pa nitong kuya si Garrett. Ibig sabihin si Joshua ang kumakausap sa kanya. Pero kung kapatid man ito ni Garrett, bakit ito nagtatanong sa kanya kung nasaan ang lalaki? Baka naman bisita ito ni Garrett at naghihintay ring kagaya niya. Siguro nga sa loob-loob niya. Marahan niyang inilapag ang hawak at balak sana niyang bumalik sa upuan. Ngunit may pakiramdam siyang pinagmamasdan ng lalaki sa swivel chair ang kanyang mga kilos. Marahil ay nahalata nitong sa lahat ng sinasabi nito ay wala itong napalang sagot mula sa kanya. "Naririnig mo ba ako, miss?" Iritadong tanong nito. Tumango siya. "Wala kang ideya kung anong oras darating ang amo mo?" Nag-init ang tainga niya sa sinabi nito. Napagkamalan pa pala siya nitong katulong ni Garrett.
Bueno, kung ayaw mong magsalita, ikuha mo na lang ako ng maiinom. Pakisabi na rin kay Mang Danny na naririto ako sa opisina. Naisa na niyang magprotesta, ngunit tila wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Ano pang hinihintay mo? Untag nito sa pagkakaatubili niyang kumilos. Napilitan na siyang humarap dito. Hindi po. Parang kilala kita. Agap nito sa sinasabi niya. Tila pumalya sa pagtibok ang puso niya nang magsalubong ang kanilang mga mata. His voice was so attractive as his appearance. Kahit kalahati lang ng katawan nito ang nakikita niya dahil nakaupo ito sa silya ay tiyak niyang taglay nito ang magandang pangangatawang kapansin-pansin naman talaga sa suot nitong printed polo shirt na bukas ang lahat ng botones. Nahantad ang dibdib nitong nalalatagan ng pinong balahibo at halatang alaga sa exercise dahil full develop na ang mga muscle doon. Matiim din ang titig nito sa kanya at iyon ang hindi niya nakayanan. Nag-iwas siya ng tingin dito at saka nagsalita. Hindi po ako taga rito. I see, bisita ka. Anito at saka tumayo mula sa pagkakaupo at lumapit sa kanya. Namalayan na lang niyang nasa harapan na niya ito. Matagal siya nitong sinuri na para bang may interesanteng bagay sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang minuto, paghagot nito ng tingin sa kanya at napabuga ito ng hangin. Tingnan mo nga naman ang panahon. Dati lagi kang nakalambitin sa palda ng nanay mo, iyakin at pikon. Natilihan siya. Napatitig siya sa natatawang anyo nito. Maging ang mga mata nito ay nangingislap sa kasiyahan. Hindi ako maaaring magkamali, ikaw si Ann, hindi ba? Wala sa loob na tumango siya. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si Joshua, natatawang sabi nito. Hindi siya makapaniwala na si Joshua na nga ang kaharap niya. Malayong malayo ito sa Joshua na kilala niya noon. Wari ay hirap siyang pag-isahin sa kanyang imahinasyon ang Joshua noon at ang Joshua na kaharap niya ngayon. Gayunpaman, may umusbong nakakatuwang pakiramdam sa kanyang kalooban pagkakita niya muli rito. Hindi na ito kagaya ng dati na payatot. Ngunit wari ay hindi pa rin mawala ang kapilyuhan sa mga mata nito. Noon kapag isinasama siya ng kanyang ina sa paglalabada sa mga magulang nito ay palagi siyang asari nito. Tuwang-tuwa itong pinaiiyak siya. Paano kapag nagsusumbong siya sa kanyang ina ay wala naman itong magawa sa kapilyuhan ng anak ng amo nito. Dahil bulol pa siya noon, natatandaan niyang ang tukso nito sa kanya ay malutong na mango, mangit at maho na ang ibig sabihin ay pango, pangit at baho. Ito lamang ang may kakayahang magpaiyak sa kanya noon. Wala namang kasing naglalakas loob na mga kalaro niyang tumukso sa kanya nang gayon dahil nga takot ang mga ito sa kanyang ate Lori at sa kanyang inay. Minsan ngang umuwi siyang may gurlis sa braso dahil sa kagagawa ng kanyang kalaro dahil bigla nitong inihagis sa kanyang ampusa nito ay nakalmot siya nito ay agad na sinugod ng inay at ate Lori niya ang kalaro niyang si Nonoy. Mula noon, nangingilag na sa kanya ang mga kalaro niya puwera si Joshua. Pero hanggang sa pagbubuska lang ang kaya nitong gawin sa kanya. Hindi naman ito nananakit sa kanya. Kaya naman natanim sa batang isip niya noon ang galit dito. Natatandaan pa niyang nagdadasal siya noon na sana ay pumangit ito at hindi na lumaki. Sana ay parusahan ito ng Diyos at palagi siya nitong pinaiiyak. Iyon ang walang sawa niyang hiling noon na natatandaan pa niya hanggang ngayon. At ngayon nga ay hindi naman iyon ang iginawad ng Diyos sa lalaki. Dahil kabaligtaran niyon ang nangyari. Ang kaharap niya ngayon ay tipong kababaliwan at kamamatayan ng mga kadalagahan sa kanilang lugar. Bigla tuloy niyang naisip kung may nobya na ito. Pihadong mayroon na sa Makati. Ba naman ito nananatili ng matagal kaya tiyak na impluwensyado na ito na nangyari sa magulong lungsod. The way he carried himself mas lalo yatang nadoble ang kumpiyansa nito sa sarili. Samantalang titig na titig si Joshua sa kaharap na babae. Simple lang ang suot nitong bestida. In fact, halatang luma
dahil kupas na ang kulay niyon bagamat mukhang malinis naman. Ang itim na itim at mahabang buhok nito ay tinirentas sa dalawa. Titig na titig siya sa maamong mukha nito at sa makinis nitong pisngi. Nagtagal ang tingin niya sa mamula-mulang mga labi nitong batid niyang hindi pa kailanman nasayara ng lipstick. Hindi kagaya ni Lerma na hindi yata mabubuhay na walang lipstick. Mahaba-haba at malalantik ang pilik mata ni Ann na bumabagay sa likas na mapupungay nitong mga mata. At tila hindi siya makapaniwala sa nakikitang katangusan ng ilong nito. Natatandaan niyang tinutokso niya ito noon ng mango dahil nga flat ang pagitan ng mga mata nito na animoy nilagyan lamang ng 2 munting butas upang makahinga. Pero ngayon, very visible ang bridge sa ilong nito. Maliit at matangos ang ilong nitong bumagay sa hugis pusong mukha nito. Sa kabuuan ay mukhang mabango ito gayong kung tutuusin ay wala naman siyang nasasamyong pabango nito. Well, it was in a case of natural scents coming from her body. Gustong-gusto niyang pagmasdan ang balahibong pusang nasa nguso nito, na nagbibigay lalo ng ibang klaseng appeal dito. Isang bagay lang ang hindi nag-improve dito. Malinggit pa rin ito. Marahil ay 5 feet lang ang taas nito dahil hanggang dibdib lang niya ang ulo nito. What the hell you are doing here, Joshua? Malakas na tinig na siyang pumutol sa mahikang bumabalot sa kanila ng dalaga. Agad lumipat ang paningin niya sa nakatayo sa hamba ng pinto. Nakasombrerong itim at may nakasupalpal na sigarilyo sa bibig. Kuya Garrett! May galak na bulalas niya. Bagkus ay nanatiling formal ang anyo na makikita rito. Ngunit wala ang inaasahan niyang kasiyahan nito. Mahirap basahin kung anuman ang nilalaman ng isip nito na mga sandaling iyon. Gayunpaman, ipinakitang masaya siyang muli sa pagkikita nilang magkapatid. Bakit mo naisipang umuwi, Joshua? Tanong nito nang makaupo ito sa swivel chair. Ano ba namang klaseng tanong iyan, kuya? Ang tagal nating hindi nagkita, tapos ko questionin mo kung bakit ako naririto. Natural, dito ako nakatira. This is my home. Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya kung paano nailang ang dalaga sa sitwasyon. Marahil ay naramdaman nitong out of place ito ng mga sandaling iyon at hindi nito malaman kung paano i-exit. Siya nga pala, saka mo na ako interviewin kung bakit ako umuwi. May kailangan yata sa iyo si Ann. Dinatnang ko siyang naghihintay rito. Idinuldol ng kanyang kapatid ang nangangalhati pa lamang na sigarilyo sa mamahaling ashtray. Iwan mo muna kami, Joshua. Palagay ko'y naghahanda na si Mang Danny ng makakain mo. May pagtutuloy siyang naramdaman dahil itinaboy siya nito. Naisa na niyang malaman kung ano ang pakay ni Ann dito. Gayunpaman, wala naman siyang rason para makinig sa pag-uusapan ng mga ito. Marami pa namang araw para makausap niya si Ann. Napangiti siya sa sariling iniisip. Para kasing madali lang ang pakikipag-usap sa dalaga, gayong obvious naman ang pagiging alok nito sa kanya na hindi naman katakataka. Dahil never naman silang naging magkaibigan. In fact, kaaway ang tingin nito sa kanya noon dahil alaga niya itong buskahin. Bago siya tumalikot, ay nag-iwan siya ng matamis na ngiti sa dalaga. I'm glad to see you again, Mango. Mahinang sabi niya, ngunit tiyak niyang narinig nito. Titig na titig si Garrett sa babaeng nakatayo at halatang naaasiwang tumingin sa kanya. Maupo ka, aniya sa maotoridad na tono. Gusto mo raw akong makausap, sabi ng tauhan ko. Tungkol saan? Wari ay lumunok muna ito bago naupo sa harap ng mesa niya. Lihim niyang pinagmasdan ang kabuuan nito. Sa suot nitong bestida, litaw ang makinis na liig at braso nito. Mapupula ang mga labi nito at may mga matang tila nagsusumamo. Masasabi niyang mas magandang di hamak ito kaysa sa kapatid nitong si Lori. Para na niyang nai-imagine kung ano ang nasa ilalim ng bestidang suot nito. Bubot pa nga, ngunit natitiyak niyang sariwa ang alindog ni Ann. Napapikit siya upang namnamin sa utak ang eksena kung paano siya
nagpakabusog at nagpakasawa sa kariktan ni Lori. At ngayon nga ay nasa harapan niya ang isang bulaklak na tila kay sarap durugin sa kanyang mga kamay. "Good morning," anang tinig na pumutol sa masarap na paglalayag ng kanyang isip. Parang bulang, naglaho sa imahinasyon niya ang malaswang eksena. Galit niyang pinukol ng tingin ang babaeng nagtuloy-tuloy na pumasok. Ang sekretarya niyang si Sally ang pumasok at naupo sa harap ng computer. "Bakit ngayon ka lang dumating?" Tila asidong tanong niya sa sekretarya. "May inasikaso pa ako sa amin," mahinang sagot nitong hindi lumingon. Matalim niyang tiningnan ito. Alam nitong sa lahat ng ayaw niya ay naiistorbo ang pakikipag-usap niya. Hindi naman ito bulag para hindi ito makitang may kausap siya. "Lumabas ka muna, Sally." Matigas nitong utos dito. "Alam mong may kausap ako." Marahan itong tumayo mula sa computer chair. "Don't forget to lock the door," utos niya. Para itong robot na lumakad patungo sa pinto. "I'll deal with you later," sabi niya rito nang makalampas ito sa pinto. Late ito ngayon, gayong kung tutuusin ay malapit lamang ang inuuwian nito. Pagbaling niya ng tingin kay Ann ay nahalata niya ang pamumutla nito. "O ngayon, anong kailangan mo sa akin, Ann?" Muli niyang pinagmasdan ang mga labi nito pababa sa liig at sa dibdib. Nayamot siya dahil mataas ang neckline ng suot nitong bestida. Nais ko sanang ipagbili sa inyo ang mga alaga kong manok." Sa wakas ay nasabi nito. "Manok?" Kunot noong ulit niya. "Anong gagawin ko sa mga manok?" Natawa siya. "Alam kong masarap ang karne ng Tagalog na manok. Pero iilan lang kami sa bahay na ito at hindi praktikal na mag-stock noon dito. Baka naman po may kilala kayong maaari niyong irekomenda sa akin upang pagbentahan ko. Hindi naman po kayo mapapahiya sa mga alaga ko." Siya nga, may hibo ng mali siya sa ngiti niya. "Bueno, susubukan kong sabihin sa kakilala ko sa bayan na nagmamay-ari ng malaking restaurant. Baka sakaling gusto niya." Napansin niya ang lalo pang paglamlam ng mga mata nito. Tiyak na nalulungkot ito dahil wala itong napala sa paglapit nito sa kanya. "Sige, aalis na po ako. Salamat po." "Sandalian," pigil niya na magtangka itong tumayo na. "Kailangan mo ng pera, hindi ba? Kaya mo nga ibinebenta ang iyong mga alaga." "Oho, may sakit ho kasi ang aking ate Lori at kailangan niyang hindi maputol ang supply ng mga gamot. Nabalitaan ko nga ang pagkakasakit niya. I'm sorry to hear that." Sa kanya na inilabas mula sa bulsa ang bungkos na mga susi at saka isinusian ang drawer sa mesa. Naglabas siya ng ilang 500 at binilang ang mga iyon sa harap nito. "Oh, hayan ang 10,000, kaswal na sabi niya. "Kapag nagkulang pa ang mga iyan sa gamot ng kapatid mo'y pumunta ka lang dito." Kapansin-pansin ang pagkatigalgal nito. Ipinaloob niya sa mga kamay nito ang pera. "Kunin mo na at baka magbago pa ang isip ko." Napakalaki ho nito," alanganing sabi nito. "Mabuti na yung may sapat na gamot ang kapatid mo para sigurado na ang pagaling niya. Paano ko ito babayaran sa inyo? Saka na lang, hindi kita agad sisingilin. Hindi ko matatanggap ito." Nagkaroon ng balasik ang kanyang ano. "Hindi kita maintindihan, Ann. Lumapit ka sa akin pagkatapos ngayong tinutulungan kita, tinatanggihan mo. Sinasayang mo ng oras ko, ginagalit mo pa ako." Wari ay nangatal ang anyo nito. Hindi nyo naman kasi kukunin yung mga alaga ko. At isa pa, hindi naman siguro aabot sa ganung halaga ang mga manok ko." Nagsindi siya ng sigarilyo. "Isipin mo na lang na tulong ko sa inyo ang halagang iyan, Ann. Tutal, matagal din namang nanilbihan sa amin ang nanay mo. At tungkol sa mga manok mo, paramihin mo at kapag nakahanap ako ng buyer, ipatatawag kita. Kapag naibenta ang mga iyon, di iawas natin sa perang ipinagkaloob ko sa iyo ngayon. Maliwanag ba?" Nakita niyang tila na-relieve ang anyo nito. Tumango ito. "Ang totoo ho'y malaking tulong na sa amin ang perang ito, Mr. Aranda.
Garrett, nalangan maagap na sansala niya. Mukha na ba akong matanda para sa iyo? Alanganin nitong umiling. Bueno, ipatatawag na lang kita kapag kailangan na nating pag-usapan ang tungkol sa mga alaga mo. May diin sa huling katagang sinabi niya. Sige ho, aalis na ho ako. Tumango siya. Sasabihin mo ba sa kapatid mo ang tungkol sa perang iyan? Bigla niyang naalalang itanong. Hindi ho siguro. Baka magtaka siya kung saan ka kumuha ng pera. Ang alam ho niya ibebenta ko na ang mga alaga namin. Kung gayon, sasabihin mo ba sa kanya sa akin mo inilapit? Ay hindi ho! Nabiglang agap nito. Bueno, hangad kong gumaling na agad ang kapatid mo. Salamat ho. Hinintay niyang magtanong ito tungkol sa galit sa kanya ng kapatid nito. Tila naman hindi nito pinagtuunan ng pansin. Sige po, magpapaalam na ako, sabi nito. Mag-iingat ka, Ann, maluwang ang ngiti na sabi niya. Humagod ang mga mata niya sa kabuuan nito. Napangiti siya. May palagay siyang inililihim ni Lori sa kapatid nito ang tungkol sa mga namagitan sa kanila. Mabuti naman sa loob-loob niya habang titig na titig sa pintong nilabasan ng dalaga. Gustong-gusto niya ang kainosentehan nito. Para bang kay sarap nitong turuan sa mga bagay na wala itong kamuwang-muwang. It always give him a total satisfaction kapag birhin pa ang babaeng nauuto niyang makipagrelasyon sa kanya. Una sa listahan niya ay ang mga anak ni Mang Danny. Sumunod si Lori at itong huli ay si Sally. Hi! Bati ni Joshua sa babaeng natanaw niyang nakaupo sa gilid ng swimming pool. Mula sa pagkakatayo niya sa backdoor ng dirty kitchen ay lumabas siya at nakalapit ng hindi namamalayan ng babae. Nagsalubong ang mga kilay nito nang makita siya. Tila kinikilala siya nito. I'm Joshua, simpleng pakilala niya rito. At saka naupo sa silyang may ilang dangkal ang distansya rito. Bumukas ang recognition sa anyo nito. Nagkaroon ng kislap ang mga mata nito. Ikaw pala si Joshua, bunsong kapatid ni Garrett. Tumango naman siya. Hindi ba kita naaabala? Kiming ngumiti ito. Hindi naman, pasensya ka na kung naririto ako sa swimming pool nyo. Huminga muna ito ng malalim at saka muling nagsalita. Sekretarya ako ng kapatid mo at pinalabas niya muna ako dahil may kausap siya. I see, sabi niyang mukhang masinsin ang pag-uusapan ng mga iyon sa loob-loob niya. Ni hindi siya ganoong nakakain sa inihandang pagkain ni Mang Danny na walan siya ng gana, sanhi ng umahong iritasyon dahil naiwan si Ann sa opisina ng kanyang kapatid. Alam mo ba kung ano ang pag-uusapan ng mga iyon? Tanong sa babae. Umiling ito, napangiti siya. Ano nga palang pangalan mo? Sally, tipid nitong sabi. Matagal ka na bang sekretarya ni Kuya? Magdadalawang taon na. Di marami ka nang alam sa mga negosyo ni Kuya. Halatang pilit itong ngumiti. Hindi naman ako ang kanang kamay ng kuya mo, no? I mean, iyong status ng negosyo niya, financially speaking. May humahawak talagang accountant ang kuya mo. So, talaga nga palang sekretarya lang ang papel nito kay Kuya Garrett. Taga-timpla ng kape, tagahanap ng papeles, tagakuha ng dictation sa loob-loob niya. Hindi yata kita nakikita noon, Sally. Malapit lang dito ang bahay ng mga tiyahin ko. Pero iyong talagang bahay ng mga magulang ko'y nasa kabilang barangay. Napatangu-tangu siya. Kilala mo si Ann? Pamilyar lang sa akin ang mukha niya. Hindi naman kasi ako mahilig maglalabas ng bahay. Tinitigan niya ito. Maganda ito. Kahit malalaki ang mga mata nitong mistulang mga botones, ay may pambawi naman ang maputing kutis nito. At matangos din ang ilong nito. May lipstick ang mga labi nito at may bahagyang pahid ng makeup ang mukha. Hindi rin pahuhuli sa uso ang suot nitong blouse and jeans at may palagay siyang hindi imposibleng magka-interes ang kapatid niya rito. Kararating mo lang, biglang tanong nito. Oo, sagot niya. Doon nga ako naghihintay kay kuya sa opisina niya pero kagaya mo, pinalabas din muna niya ako. Bakit hindi ka tumuloy sa silid mo? Natawa siya. Alam mo kasi,
Teenager pa lang ako nung umalis dito. I was 14 then at hindi pa ganito kalaki ang bahay namin. Kung sa bagay, alam ko naman ang tungkol sa iyo. Paminsan-minsan ay nababanggit ka sa akin ni Garrett. Garrett, wari ay baliwala lamang ditong banggitin nito sa pangalan ang kapatid niya. Wala ang inaasahan niyang formalidad sa pagitan ng amo at sekretarya, kagaya sa Makati. Wala ang katagang sir o boss, kagaya ng pag-address ng gwardya sa gate sa kanyang kapatid. Hindi niya alam kung pagtatakahan niya ang tila closeness ng babaeng ito sa kanyang kapatid. Ano naman yung binanggit ng kuya ko sa iyo? Matagal ka na raw hindi umuwi rito. Tiyak nga raw na malulula ka kapag nakita mong ganito na kalaki ang inyong bahay. Pwera pa yung mga ari-ariang nabili niya at mga bangkang demotor. Nais niyang isiping natutuwa siya, ngunit tila may pumipigil sa kalooban niyang iyon ang maghari sa kanya. At iyon ang labis na pinagtataka niya sa sarili. Could it be dahil sagap dilang magkapatid? Mula nang ihatid siya ng kanyang kuya sa bahay ng tiyahin nila sa Makati, ay nagtanim na siya ng hinanakit dito. Labag sa loob niyang umalis ng isla. Ngunit wala siyang nagawa. Ito ang dapat masunod ng mga panahong iyon. Kaya ngayon, kahit hindi ito magsalita, obvious namang hindi ito pabor sa pagdating niya sa isla. Malinaw sa kanyang inilalayo nito ang sarili sa kanya, bagay na hindi niya matatanggap. Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Wala sa loob na nagawi ang tingin niya sa lagwerta. Nakita niyang naglalakad si Ann. Maiwan muna kita, Sally. Aniyang nagmamadali ng lumakad upang mahabol ang dalaga. Ann, sandali! Tinig iyon ni Joshua. Hindi siya maaaring magkamali. Huminto siya at saka lumingon. Nakita niyang nagmamadaling makalapit sa kanya ang lalaki. Nakalagpas na siya sa gate at maglalakad na lamang sana siya pauwi. Pero iniisip niyang dumaan muna sa butika bago umuwi. Pero heto nga at humahabol sa kanya si Joshua. Bakit? Formal ang tonong tanong niya rito, gayong ang totoo ay parang binabayo ang dibdib niya nang magtagpo ang kanilang mga mata. Kanina pa kita tinatawag, sagot nito. Pero parang wala ka sa sarili mong naglalakad. Pakialam mo, angil niya. Kung wala ka nang sasabihin, uuwi na ako. Nagbabalik sa isip niya ang mga pangaasar nito sa kanya noon. Ngayon may lakas ng loob na siyang huwag magpa-apekto rito. Sana, dahil mukha yatang malabong hindi siya maapektuhan ng presensya nito. Paano ay hindi naman niya akalaing magiging ganito ito kagwapo? Sana ay hindi na lang ito nagbago, nanatili na lang payatot. Hey, galit ka ba sa akin? Alam nga namang matuwa ako, ganti niya. Dapat lang dahil muli na naman tayong nagkita after so many years. At bakit naman ako matutuwa, hindi niya napigilang mag-alsa ng kanyang boses. May makakalaro ka na, kaswal na sagot nito habang umaagapay sa paglalakad niya. Pakiramdam niya ay literal na kumulo ang dugo niya sa sinabi nito. Paano ay may hibo ng mali siya ang dating niyon sa kanya? Para kasing bastos sa pandinig niya ang sinabi nito. Hindi na tayo mga bata para maglaro pa, Joshua. At siguro naman, alam mong kahit noon ay hindi namang kalaro ang tingin ko sa'yo. Amuse na ngumiti ito. Ano pala? Kaaway? Walang gatol niyang sagot. Nagkaroon ng tunog ang tawa nito. Basta para sa akin, ikaw ang kalaro ko noon na hindi ko makakalimutan. Hindi ba, Mango? He! Asik niya rito, sabay lakad ng mabilis. Ngunit sinabayan pa rin siya nito. O sige, hindi na kita tutuksuhin na Mango. Kasi nakita ko namang hindi ka napango at lalong hindi ka nabulol magsalita. Naningkit ang mga matang tiningnan niya ito. Pwede ba? Kung wala kang magawa, maghanap ka na lang ng ibang maaasar mo. Lalo yatang bumilis sa pagtibok ang puso niya na masamyo niya ang swabing pabango nito. At tila naman nananadya ang loko. Sukat ba namang hindi pa rin ito nagpapalit ng damit? Iyong polo pa rin hindi nakabotones ang suot nito. Kaya naman hindi niya mapigilan ang sariling hindi mapatingin sa nakalantad na dibdib nito.
Ikaw ang gusto kong makausap, Ann, sabi nito. Puwes, hindi kita gustong makausap. Nagawa niyang bawiin ang tingin dito at muling naglakad na mabilis. Bakit ba ang taray mo? Nagawa naman itong makahabol at ngayon ay humarang sa daraanan niya. Dahil hindi kita Phil nakausap, sagot naman niyang halos panlisikan na ito ng mga mata. Ang kuya ko lang pala ang Phil mong kausap, ganun ba, Ann? Napatda siya pero saglit lang. Ano naman sa iyo? Hindi agad ito nakasagot. Pwede ba Joshua? Tantanan mo ako. Akala mo siguro'y batang uhugin pa rin ang kaharap mo at maaari mong lait-laitin. Kaya ba kapag kaharap mo ang kapatid ko'y para kanda mong makahiya, tipong Maria Clara ang dating, pero ang totoo'y nuknukang kapala ng taray. Tama Joshua, sagot niyang hindi nagpahalatang halos magkambuhol-buhol na ang bitukat niya sa iba't ibang emosyong naghahari sa kanya ng mga oras na iyon. Bakit ba kasi pinag-aaksayan siya nito ng oras? Nakita niya ang pagtangis ng mga bagang nito at namula ang makikinis nitong mukha. At kung hindi siya nagkakamali ay tila may nababasa siyang kirot sa mga mata nito. Akala ko'y natutuwa ka sa muli nating pagkikita. Seryoso ng pahayag nito. Tila nagdulot iyon ng haplos sa puso niya at hindi niya maintindihan kung bakit. Gayunpaman, hindi nito dapat makitang apektado siya ng mga sinasabi nito. Bakit naman ako matutuwa? Hindi naman kita kaano-ano. Dapat ang sabihan mo niyan ay ang kapatid mo. Huminga muna siya ng malalim bago nagbuka ng bibig. I can feel na hindi ako gustong makita ng kapatid ko. Bakit naman? Huli na, para ma-realize niya ang lumabas sa kanyang bibig. Para niyang pinahintulutan itong makipag-usap sa kanya ng matagal. I don't know. Tila wala sa sariling sagot nito. I just feel it. Muli siyang humakbang, ganun din ang ginawa nito. Aware na siya sa mga taong nakatingin sa kanila habang magkasabay silang naglalakad ng lalaki. Ngayon siya nakadama ng pagkasiwa. Paano ay napagkaalanganin niyang sumabay sa isang lalaking mistulang artista ang kabuuan at ayos. Nagmukha tuloy siyang yagit. Maaari kitang ihatid sa inyo, Ann. Hindi pa rin nagbabago ang seryosong anyo nito. Samantalang kanina ay mistula itong pilyong batang inaasar siya. Nakakalula rin iyong biglang-bigla na lang ay may dumadating at nagpabago sa dating walang kalatoy-latoy na buhay niya. Ganon, mataray naman, kastigo na munting tinig niya sa loob ng utak niya. Baka hinahanap ka na ng kapatid mo, paalala niya. I don't think so, banayad na sabi nito. Besides, masyado akong nasasabik sa lugar na ito. Kanina pa nga nangangati ang mga paa kong maglibot. Di maglibot ka na, walang anumang sabi niya. Pero sa sulok ng kanyang mga mata ay nakikita niya ang nagbubulungang mga taong nakakakita sa kanila. Ngumiti siya. Nang mapakla, tiyak na mamaya lang ay may kakalat ng balita. Ganon naman sa lugar nila. Kaya nga kita hinintay para ikaw ang gusto kong isama sa paglilibot ko. Napasulyap siya rito at nagtama ang mga mata nila. Nabasa niya ang pagsusumamo sa mga mata nito. Nagbuntong hininga siya. Marami akong ginagawa, Joshua. Tutulungan kita para matapos agad. May sakit ang ate ko. Kung ganon, di sa bahay niyo na lang muna tayo. Doon pa rin ba sa dati? Tumaas ang isang kilay niya. Hindi naman kami mayaman para makabili ng sarili naming lupa at ganun pa rin ang tinitirhan namin, isang kubo. Natawa ito. Hindi ba talaga nawawala sa iyo ang inis mo sa akin? Aywan ko, wala sa loob na sabi niya at saka ibinalik sa harap ang paningin. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Matagal na iyon, Ann, mga batang isip pa tayo noon. Teka nga, ako lang ang batang isip noon. At ikaw naman ay matanda na, no? Kaya alam mo nang nakakasakit ka na ng damdamin. Talaga bang nasaktan kita noon, Ann? Hindi siya nakasagot. Ang totoo ay naging negatibo ang dating sa kanya ng panunokso nito dahil lumaki siyang mahihiyain. Piling niya ang pangit-pangit niya. Not until the time na may naligaw na isang bakla na isa palang talent scout at kinuha siyang commercial model sa isang brand ng sabong mabango.
Malaki ang naitulong niyon sa kanya. Nagkaroon siya ng tiwala sa sarili. Naging maganda na rin ang tingin niya sa buhay. Bagamat mahihiyain pa rin siya paminsan-minsan, may kumpiyansya na siya sa sariling kakayahan. Tama ang nanay niya noon sa pagsasabing darating ang panahong lalaki siyang maganda. Marahil ay nakuha sa dasal niya o sadyang tama sa pagsasabi ang nanay niya ang tutubo rin ang kanyang ilong. Ganun daw ang lahi nito. Noong ipinanganak ay pango pero habang lumalaki ay tumutubo rin ang ilong. I guess, iyang pananahimik mo ay alam ko na ang sagot. Malamig na sabi nito. I'm deeply sorry, Ann. Siguro naman pwede tayong maging magkaibigan. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Natanaw niya na ang kanilang kubo at napahugot siya ng malalim na hininga. Malapit na yung bahay namin, sabi niya. Deep in her heart, tutuloy siyang mawala ito sa paningin niya at iyon ang labis na nagpapalito sa isip niya. Talaga bang hindi ako pwedeng sumama sa iyo? Umiling siya. Talagang paninindigan na niyang hindi niya maipagkakalob dito ang inihiling nitong pakikipagkaibigan. Bakit pa sa loob-loob niya? Kung noon ngang mga bata pa sila ay nasaktan na siya nito, ngayon pa kayang may taglay na itong karismang mahirap baliwalain. Iba na ang sitwasyon nila at lalong iba ang estado nila sa buhay. Langit at lupa ang agwat nila. Kaya ngayon pa lang ay dapat na niyang idistansya ang sarili rito. Kung ano man ang pakay nito sa kanya ay huwag na siyang magtangkang alamin pa iyon. Mabuti na iyong habang maaga pa ay makaiwas na ang puso niya sa tiyak na pagdurusa. It suddenly hit her. Malaki ang posibilidad na ma-fall in love siya rito.